Hello and welcome everyone. This is Ulysses Lacson at welcome po sa inyo kung sino man kayo ngayon nandito at nanonood itong video. This is going to be a beginner's guide on how to use the XM mobile app. Papakita ko po sa inyo yung mga kakailangan nyo malaman kung paano nga gamitin ang XM mobile app. At itong video na to is optimized for mobile screen. At para mas maging maganda po yung panonood niyo, mas maganda na panoorin niyo to sa full screen. I-tap niyo lang yung parang icon dyan sa baba, bottom right ng video frame ninyo. At ayoko pong sayang ang oras ninyo, kaya tara. Alright, so pinakaunang kailangan yung gawin is pumunta kayo dito sa official website ng XM kasi dito din tayo magda-download ng mobile app ni XM para masigurado yung nasa official website kayo ng XM kasi ang daming mga scam websites out there na ginagaya yung XM website. Meron pong link dyan sa video description na ganito ang itsura. I-click nyo lang yung maliit na more dyan below sa video title at makita nyo yung video description. I-click nyo lang yan at ma-route nga kayo dito sa official website ni XM. Pagdating nyo dito, ang una nyong gawin is accept nyo tong cookies. Pagkatapos ito, nandito nga yung mga information about XM kung gusto nyo magbasa. At ito, nakita nyo sa top katabi ng XM logo is si Manny Pacquiao, sponsor po ng XM dito sa Pilipinas. Now, next yung gagawin muna is i-close nyo muna tong continue on the app kasi nga hindi pa kayo naka-install ng mobile app ng XM. Ang kailangan nyo munang gawin is pindutin nyo muna tong open an account. Pagkatapos, ayan, accept lang natin yung kanilang terms, privacy policy. And then, lagay nyo yung pinaka-best email ninyo dito, tapos gawa kayo ng password. At after nyo maglagay na yung email at gumawa ng password, pwede nyo itong i-tap tong box na to if you wish to receive newsletters from XM. Kasi ang XM is nagkakandak sila ng mga free webinars and seminars which is in-offer nila sa kanilang mga clients para tutulungan tayo magiging profitable. Pagkatapos, click nyo lang register. And then, magsisend ng XM ng email to confirm our account registration. So, open nyo lang yung inyong email. So, ito yung aking email. At ito pong email na to is ginawa ko lang to para sa tutorial na to. So, this is not my official email. Pagkatapos, verify nyo lang. Click nyo lang verify email. At ma-okay na yung ating account. Verified na yung ating email address. At ito yung pinaka-user interface ni XM sa home dashboard ng ating XM account pag nasa mobile browser kayo. But yung next na kailangan muna natin gawin is i-verify muna natin ang ating account. Pwede rin bumalik kayo dun sa inyong email. Magsisend ang XM ng pangalawang email na kung saan andito yung ating account details. Ayaw nakita nyo. Ito yung ating kailangang tandaan. Ito po yung pinaka-process na dadaanan natin. I-verify natin yung ating profile. At kung ready ka na mag-trade, alam mo na kung paano mag-trade, pwede kang mag-deposit na kaagad ng totoong pera para makapag-trade. Or, I would suggest para sa mga beginner na wala pa talagang ka-idea paano mag-trade ng Forex, Gold, or ano yung gusto nyong i-trade, mag-demo account muna kayo which is automatically namang ginagawa ni XM sa atin once nag-sign up tayo. Paglagay lang tayo ng email at password. Ayan, kung nakikita nyo dito, meron tayong demo account at saka yung ating real account which is under siya sa MetaTrader 5 na trading platform. So mamaya explain ko to sa inyo pag nag-login na tayo sa ating mobile app ni XM. But yun na nga, pinakamadaling paraan para mag-verify ng account is pwedeng dumiretso kayo dito sa browser. Huwag na muna kayo mag-install ng app kasi pag nag-install tayo ng app, dito natin yung gagawin. Scroll lang kayo sa bottom part at dito tayo either Google Play or App Store. So yung gamit ko ngayon is iOS, iPhone 14. But wag po kayo mag-alala kasi konti lang po yung difference in terms of yung mga functions sa loob sa XM app, sa mobile Android at saka yung sa iOS na mga mobile device. So pwede pa rin kayo mag-refer dito sa aking tutorial kahit ano yung device ninyo, either Android or iPhone. At yun na nga, yung pinakauna muna natin gawin is kailangan muna natin verify yung ating account before doing any transactions using your XM, newly created XM trading account. At para gawin nga yan, dito, nasa top, meron ditong verify, ayan, verify now. At dito mag-fill up kayo ng personal information at make sure na mamaya mag-submit kasi tayo ng ID, importante na mag-match po yung ating information na ilalagay dito dun sa ID na gagamitin natin. So, pwedeng passport or driver's license or any government-issued ID, pwede po natin gamitin dito sa XM. At importante nga na mag-match yung information dun sa gagamitin nating ID sa last step ng ating verification process, ating XM trading account. So, maglalagay lang ako dito ng mga dami information because I already have trading account with XM, matagal na. At ayan, so lagay lang ako dito ng Carlo Darisay.
So, continue lang natin. At ito pa, dagdag information about your address. So, these are all just made up information, guys. Gawa ko lang to para sa tutorial na to. After that, make sure na double check niyo yung information kasi nga importante mag-match to sa ating ID na gagamitin. At pag okay na, click mo lang tong add financial details. At dito may quick question, yes or no question, kung meron ka na bang experience or meron ka na bang education about trading or forex trading, for example, na nandito. So pag meron na, i-click mo lang yes, pag wala pa, no. So ginagawa to ng XM kasi nga tumutulong sila sa mga beginner, nagsisend sila ng mga email newsletter or mag-invite sila ng mga seminars and webinars, which is ipa-priority nila, I think, yung mga beginner na wala pa talagang idea. Tapos continue lang at ito na yung part na kung saan magsasubmit na tayo ng ID. So start verification at dito magpop-up yung choices na pagpipilian natin. Tap nyo lang ulit start kasi third party kasi ito na system kaya ganun mag-start na naman ulit. So dito mamimili ka either passport, driver's license. Pag wala ka ng dalawang yan, pwede yun na nga kahit anong government issued ID na meron ka, pwede mo yung gamitin. So let's just say I have a driver's license. Ayan, pagkatapos click mo lang start, allow. At ayan, kung nakikita niyo yung aking microphone. At dito, isaswak nyo lang inyong ID, kagaya ganyan. Halimbawa, isaswak nyo lang yung frame pagkatapos tap nyo lang at upload. Self-explanatory naman yung process. So, iswak nyo lang yung frame pagkatapos capture, tapos upload, tapos back naman, tapos upload. At within just few hours or even minutes, depende siguro kung gaano karami nagsasign up sa mga verification team ng XM, mabe-verify na dapat ang inyong account. So, yung next na gagawin na natin after na verify na inyong account, pwedeng dumiretso na kayo sa bandang baba at i-download nyo na yung XM app. So, scroll lang kayo sa bottom part at ito, mamimili kayo kung ano yung device na meron ka. Either Google Play pag naka-Android ka at App Store pag naka-iOS. So, sa akin, iOS ngayong gamit ko. So, dito ako sa App Store. At ayan, allow lang natin. Got it. Oops, something went wrong. I don't know, for some reason, hindi siya nag-work. But pinakamadali nyo rin gawin is pwedeng dumiretso na kayo punta sa inyong App Store or Google Play Store. Tapos search nyo lang XM. Wala namang ibang XM app. Oops. XM. At ito po yung nasa top. So, install ko lang. Pagkatapos, pag okay na, nandito na dapat yan. So, ayan, nakikita nyo. Now, ang gagamitin ko ditong account is a verified account para makita nyo naman kung ano yung itsura ng isang verified account. So, if first time nyo magbukas ng XM app, ito yung user interface niya. At yung gagawin nga natin is mag-login muna tayo sa account. At ito na po yung pinaka-dashboard at user interface pag nag-login ka sa XM mobile app. At yun na nga, yung gamit ko po is iOS at kung nasa Android ka ngayon, merong slight difference in terms of yung mga buttons, pag-arrange ng mga buttons na mapipindot natin sa loob ng ating account. Pag nasa Android ka, unang-una mong manotice is 5 yung navigation dito sa baba, if I'm not mistaken. But yun na nga, napaka-slight lang po ng difference yung pagka-arrange lang po ng mga menus at mga buttons. So dito ngayon, makikita mo pag verified na inyong account, kasi verified account nga ito, kung nakita nyo zero balance kasi hindi naman to ginagamit, binubuksan ko lang to pag gumagawa ako ng tutorial. Pag i-click nyo itong hamburger icon, hanapin lang kung nasan yung itsura sa inyong cellphone. Andito ngayon merong green na check mark pag verified na inyong account. So ito ngayon yung mga menus at self-explanatory naman, pindutin nyo lang pa isa-isa para makita nyo ano yung mga nasa loob. Kasi yung ipapakita ko lang talaga dito sa video is kung paano po mag-trade, mag-place ng trade using yung mobile app ni XM. Dito nga makita mo yung settings, account history, economic calendar, sakali may mga news na coming na pwede maka-apekto sa market, promotions, ano yung promotions ni XM, members area, kung saan mo manage, halimbawa mag-open ka ng account. Speaking of mag-open ng additional account, mamaya pag-usapan natin yan. At saka copy trading, meron din pong copy trading si XM. Copy trading po, ibig sabihin is kukopya tayo ng mga experienced traders or yung mga strategy provider at other tawag sa kanila na kung ano yung trades nila, yun din yung matitrades ng ating trading account. So kung wala ka pang proven na trading strategy or kung wala kang time na aralin paano magiging profitable na trader, pwede ka rin dito sa copy trading at meron akong ginawang separate tutorial kung paano dito. Ilalagay ko na lang yung link sa video description. Yung pag-usapan muna natin is yung paano mag-open ng additional account. Kasi yung binigay sa'yo or yung inopen ni XM automatically para sa'yo na
trading account is standard account po yun. Ito, balik kayo sa pangalawang email ninyo. Itong real account, tapos nasa MT5. Standard account po ito. Ang standard account po is pang malakihang trade po ito. So pag beginner ka, I would not suggest na ito yung gamitin mong account. Side pa doon, itong standard account, malaki yung kanyang spread at saka meron din siyang swap. Ang swap is yun yung babayaran natin pag sakali halimbawa nag-open tayo ng trade tapos na overnight hanggang kinabukasan hindi natin na-close, meron po yung fees pag dito ka sa standard account. So ito yung mga XM account types, meron silang iba-ibang account types depende nga sa pangangailangan ng kanilang clients. Marami ako nakikitang comments na nagrereklamo na ang mahal daw ng spread na XM, which is oo, totoo pag dito ka sa standard account. So pag gusto mo na mababa yung spread saka walang swap, pwede kang dito sa ultra low na mga account types. So para makabukas ka ng additional na account, open ka ng additional account, dito ka lang sa browser, mag-login ka kung nasa mobile ka. Pagkatapos dito makita mo dito open an additional account. Kailangan lang is of course verified muna ang inyong account bago kayo makapag-open ng additional account. So dito ngayon once nagbukas ka ng additional account is of course pwede ka nang mamili na yung account types. Piliin mo yung ultra low. Halimbawa, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo account. Pwede ka rin mamili na inyong trading platform. Pag halimbawa yun gusto mo ng MetaTrader 4 instead of MetaTrader 5. So pwede mo yung gawin dito. Open ka lang ng additional account. Balik tayo dun sa ating XM mobile app. Dito ngayon pwede kang mag-switch ng account. Halimbawa ngayon pag gusto mo mag-demo account muna kasi yun yung pinaka-advice talaga pag lalo na pag beginner ka, complete beginner, wala ka pa, hindi mo pa na-try mag-trade, mag-demo account ka talaga muna. Dito mo yung gagawin, click mo lang tong magkabilang arrows, ayan, at dito lalabas yung demo account pag meron kang demo account, which is automatically gagawin yan sa'yo na XM once nag-sign up ka. Now, pag ready ka na mag-trade, meron din mga bonuses sa XM. Yan, kung nakikita nyo dito, merong 100% bonus of up to $500. So for example, nag-deposit ka ng 500, magiging $1,000 yung inyong equity o yung puhunan ng inyong account. But of course, hindi siya ma-withdraw. Yung added 500 na bonus, magagamit mo lang siya pag trade. Ang ma-withdraw mo lang is yung deposit at saka of course yung magiging profits mo sa pagte-trade. Dito sa pinakababa, ito yung mga navigation, itong home, codes, dito yung mga trading pairs na pwede natin mag-trade. Instruments is dito tayo magkukuha or magdadagdag dito sa ating list kung ano yung pa yung gusto nating i-trade, for example gold or stocks. Pagkatapos orders, dito mo makita yung mga orders. So ganito kung paano mag-place ng trade gamit ang XM mobile app. Una is dito kayo sa codes na tab at kung wala dito yung trading pair na gusto nyong i-trade, ang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa instruments. Pagkatapos, of course, distinguish nyo dapat kung ano yung gusto nyong i-trade. Either Forex ba yan, CFDs, or cryptocurrencies. Dito mo yan hahanapin. So, let's say, for example, Forex yung gusto mong i-trade. Forex. Dito ka sa major currency pairs ba, or minors, or exotic. So, let's just say, dito ako sa minors at kung dito nakikita mo yung trading pair na gustong i-trade, i-click mo lang tong plus na icon dito sa pinaka left side. So let's just say UD in ZD, add ko yan dun sa aking trading list. Click ko lang at dito ka sa my watch list plus. At mangyayari niyan, ma-add na yan dito sa ating list dito kung nakikita nyo. AUD in CD. Now, bago kayo mag-place ng trade, importanteng alam nyo muna kung paano mag-calculate ng lot sizes. Meron akong detailed video kung paano mag-calculate ng lot size. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa video description. At ganito kung paano siya mag-place ng trade. So, let's just say for example, yung nga iti-trade natin is AUD in ZD. Buksan lang natin. At ito yung current na movement, candlesticks na movement ng currency pair na to. Andito yung time frames, which is M1 tayo ngayon at pwede natin yung i-change into different time frames. Pwedeng M5, M15, ibig sabihin every candlesticks, let's say i-change ko ito into M15. Ibig sabihin po niyan is bawat candlestick is nag-illustrate po yan ng 15 minutes na movement ng prices. Ito nga AUD against NCD. Pag green, ibig sabihin umakyat po yung price compared doon sa last kung saan siya nag-close. Pag red naman, bumagsak yung price compared doon sa last candlestick kung saan siya nag-close. So, ganoon lang po yung pinaka-explanation o po kayo maguluhan sa mga candlestick kasi
kasi nandyan lang yan, naglalarawan sa movement ng presyo ng currency pair na gusto mong i-trade on that particular time frame. Medyo mahihirapan ka kung dito ka lang magre-rely sa cellphone kasi kailangan mo kung meron ka strategy, babasahin mo yung movement ng market, mas magagawa mo to pag nasa desktop ka. Kaya siguro gagawin nyo pag wala pa kayong laptop kasi kailangan talaga ng computer kung gusto mong ma-map out mo yung trading strategy mo o yung magka-setup ka ng magandang trading plan. Sa laptop mo yan magagawa. At yung usual na ginagawa ko pag gumagamit ako ng XM mobile app is merong tool na tinatawag na TradingView na kung saan doon ako magpa-map out ng aking strategy at dito ako nagpi-place lang ako ng trade. So ganito kung paano mag-place ng trade. So let's just say for example, meron okay na yung trading plan mo. Gusto mo na mag-execute ng trade. Ganito lang siya kung paano gawin. Click mo lang to dito. Pagkatapos ito na yung volume, ito yung lot size na kung saan nabanggit ko kanina. So dito mo ilalagay kung ano yung lot size na gusto mo. Pwede kang maglagay ng stop loss, tsaka take profit. So ibig sabihin, stop loss is automatic ma-close yung trade mo pag halimbawa mali pala yung speculation mo. So let's just say yung tingin mo tataas yung market tapos bumagsak pala, automatic pag na-reach yung stop loss na price, maku-close yung trade para hindi ma-burn yung account niyo or malugi kayo ng marami pera. Pag tama naman, take profit, ibig sabihin ng take profit is kung ma-reach yung target na price mo, automatic magko-close yung trade at magkaka-profit ka kahit wala ka na sa yung mobile app. Now, dito ngayon, pag ready ka na, diretso ka lang dito, confirm order, automatic ma-place na yung order. At yung iba nagtataka bakit may automatically nag-negative, yun po yung tinatawag na spread, which is that's how brokers make money. Sa spread po sila, meron po yung kunting bayad pag nag-trade tayo. So, ganun lang po yung pinaka-process at if wala ka pang computer, siguro magsimula ka na lang muna mag-copy trading. Magkopya ka ng mga experienced traders at yung pinakamaganda mong gawin is para ma-minimize din yung risk kasi meron pa rin risk kahit magkopya ka lang ng mga master traders, magkopya ka ng at least 3 to 5 para ma-minimize yung risk. So, mamumuhunan ka at least dito kasi sa XM kadalasan yung mga minimum na amount para makakopya ka is $50. So, mamuhunan ka ng at least maybe $300. Maganda na yan. At yun na nga, importante na alam niyo po kung paano mag-calculate ng lot size. Ilalagay ko nga yung link ng video dyan sa video description kung paano. Kasi baka mamaya isang place lang ng trade tapos sunog na kaagad ang inyong account. So, importante meron tayong risk management. At hanggang dito na lang muna tong video. And of course, if meron pa rin kayong questions, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba at re-replyan ko po kayo once makita ko po yung comments ninyo. Maraming salamat sa panonood at God bless.